Hi fam! It's Yuri from the Family Quinto at naisipan kong gumawa ng video dedicated to the P2P bus kasi maraming nagme-message at nagtatanong sa inyo about it. So ito, sasakay ako ng SM Clark P2P. So pag nasa SM kayo, hanapin nyo lang yung Pizza Hut exit ng SM Clark. Sa labas niyan mismo, sakayan or babaan na ng P2P ng SM Clark. Ito yung itsura ng terminal ng Genesis sa kaliwa. Pwede kayong umupo dyan. Tapos, alam ko na hindi ko bus to kasi alam ko yung schedule. Pero gusto kong ipakita sa inyo na papunta ng Trinoma tong bus na to. Follow our page kasi I always do my best to update the latest schedule ng P2P ng SM Clark. So, ayan. Since hindi ko bus to, I need to wait around 5-10 more minutes. So, pupunta ako dun sa mga upuan to wait for my bus. As you can see, maraming tao ang may mga luggage kasi papunta sila ng Manila Airport. So, ngayon, very convenient na to go to Manila to take the airport there. Tapos, pagdating na ng bus papuntang NAIA, kapag may luggage ka, punta ka sa kaliwa para ibigay yung luggage mo sa conductor. For my case, naka-backpack lang ako, kaya diretso na ako sa loob. Hahanap na ako ng uupuan ko. Ang kagandahan sa P2P bus, aircon bus siya. Tapos, malinis naman. And, alam nyo guys, never pa akong sumakay na napuno yung bus. Parang, kung titignan mo kanina dun sa terminal, parang ang dami nag-aantay. Pero wala pa rin akong katabi na sumakay dito sa bus na to hanggat sa Manila. As in, never pa akong nagkaroon ng katabi pag sumasakay ako ng P2P bus. Yan ang itsura ng seats. Tapos papakita ko rin kung saan kayo pwede maglagay ng bags. And then, after nyan, bibigyan kayo ng ticket ng conductor. Sasabihin nyo lang saan kayo papunta. 380 pesos ang bayad papuntang NAIA Terminal 3. Tapos yan, NLEX yan. Sa NLEX parang 70% puro bukid. 30% lang yung may building. And then, swerte ako nung sumakay ako nung araw na yon kasi sa Skyway 3, dumaan yung bus. So, instead of 3 hours, parang 1 hour and 40 minutes nakarating na ako ng Terminal 3 sa Manila. Diba so convenient? Kaysa na mag-drive pa ako, magbabayad pa ako ng gas, ng toll, ng Skyway. So, pag dumadaan ng Skyway 3, sobrang saya ko kasi para na lang rin ako nag-drive papuntang Maynila. So, ayan. Yun lang. Yan na yung experience ko at the end of the point, which is yung terminal na bababaan nyo. All you have to do is just step off the bus and go to your business. So, hindi na ako kumuha ng video pagdating ko ng Terminal 3. Pero ikikwento ko lang na pagdating ko doon, sumakay ako ng taxi papuntang MOA. Kasi meron akong business meeting sa Fridays MOA. Anyway, frequently asked questions, mga madalas tinatanong sa akin, magkano ba ang pamasahe? sa experience ko, 380 pesos ang pamasahe from SM Clark papuntang NAIA Terminal 3. Ano ba ang schedule? Ang schedule po, pinopost ko yan sa Facebook page namin. Madalas every hour may biyahe. So, hindi kayo hindi kayo mag-aantay ng matagal. Pero i-check niyo yung page ko o kaya yung official page ng Genesis for the updated schedule. Ang iba pang tanong, pwede bang magbaba sa EDSA? Ang sagot ay hindi. P2P means point-to-point bus. So, nagsasakay lang sila sa isang point at nagbababa lang sila sa designated points. So, for the case of Trinoma bus, nagbababa lang sila sa Trinoma. Hindi ka pwede magpara sa Valenzuela or sa Bulacan, ganyan. Kapag NAIA Terminal 1, 2, or 3 naman ang destination, dun lang sila mismo nagbababa sa airport mismo. Hindi mo pwedeng pakiusapan yung conductor na ibaba ka sa ibang lugar along the way. So that's it, fam. This is the end of the video. Sana nakatulong ako at naipakita ko sa inyo kung paano sumakay ng P2P bus from SM Clark to Manila Airport. If you have any questions, just
comment on my post or send a message on my page. I'll do my best to answer your questions. Mag-subscribe na rin kayo ha, kasi I plan to post updates on the schedule of the P2P bus. Siguro since tapos na ang pandemic, mas maraming biyahe. So, I'll see you guys on the next video. Thank you!